Atin po pag-aaralan niya ng propagation of the Bible. By the way, ako po'y nagamit ng mga ganyan kasi po sa Bible School, tinuturo po sa amin yung sa Philosophy of Mission, updating technology. So iba na po ang panahon natin ngayon. So kailangan nating, hindi naman natin, kailangan din natin bumagay ng konti. So ito ay siguro ang ating kasi pag-aaral ay more on research, especially sa Bible, history, canonicity, mga evidences. Kailangan po natin dyan ng research. So kaya ako nagamit po ng ganyan. At sige, atin lang basahin. When we say propagation, ito po, ang synonyms po niyan ay spread, ipakalat, ikalat, ibahagi, share, propagation. Propagation of the Bible o ang pagpapakalat o ang pagbabahagi ng Biblia. Pero nilagyan ko po yan ng throughout the age of the churches. So titingnan natin po sa pag-aaral na ito ngayong gabi. Di ba po sa Revelation, meron tayong dispensation ng mga churches, yung 7 churches, from Ephesus to Laodicea. Yun po ay dispensation. Ngayon, titingnan po natin diyan, paano na kumalat ang salita ng Diyos, ang Biblia, simula nung unang simbahan o nung unang mga mananampalataya hanggang sa panahon natin ngayon. Pero unahan ko na po kayo dito, hanggang 6 lang po yan. Tayo po nasa Laodicean age na. Dispensation ng huling church at hindi ko na ho sinama yan. Hanggang 6 lang po tayo. At puntahan po natin, tingnan po natin yung ilang larawan dito. Ano bang meron sa first dispensation? Tingnan niyo po. Diga po, ang first dispensation po ng church kasi ay panahon po ng mga apostol. Yan, Ephesus, kung inyo lang titingnan. Smyrna, tingnan niyo po ang background, meron dyan sinusunog. Sila po sa tagpong yan ay para silang pinapanood habang kinakain ng leon, habang yung iba ay sinusunog. Mga mananampalataya sila. Hanggang sa Pergamum, tingnan niyo po, yan po ay sa panahon ni Constantine. Thyatira, yan po ay papal church. Mga pope na po ang dyan. At Sardis, Reformation Age. At ang Philadelphia, yan po ay missionary church. So yan po yung mga ilang larawan lang. So 6 lang po yan. Pero dyan po tayo mag-iikot yung ating pag-aaral. Titingnan natin, as part of our introduction po, titingnan natin paano ang Bible sa bawat panahon. So iba-ibang panahon po yan. By the way, kung inyong babasa sa Bible, Revelation, yung church pong binabanggit doon ay hindi literal na simbahan talaga. Yun po ay mga mananampalataya nung panahong ito, panahong age na ito. Pangalawa, panahong age na ito. So iba-ibang panahon yung tinutukoy doon. Kaya wag niyo pong i-interpret yon as literal, pero gagamitin ho natin yan as timeline, yung mga churches na yon, kung paano nag-move yung Bible. Ano po? So tingnan po natin, unahin po natin yung Ephesus. So sa Ephesus po, ito po ay nagde-date nung 30 to 100 AD. Sila po sa panahon ito, time po ito ng mga apostles. Yan po. How does the Bible propagated? O how does the Bible being spread? O paano pinakalat ang Biblia? Nakalagay po dyan, oral sharing, writing, and swapping, and circulation. Circulation po yan of epistle. Mga Pauline epistle, yung mga sulat po, at yung mga testimony. Tingnan po natin, meron pong record dyan sa Bible. Paano ito pinapaikot ng Bible? Sabi po diyan sa Colossians chapter 4, verse 16, "And when this epistle is read among you, cause that it be read also in the church of the Laodiceans, and that ye likewise read the epistle from Laodicea." So nandito po yung idea na pag natapos nyo basahin yan, dalhin nyo naman dyan sa mga taga-Laodicea ang sulat na ito para kanilang mabasa. So makikita ho natin dyan yung circulation. Tapos meron pang ganito swapping of epistles. Halimbawa, Laodicea, sa Corinto. Pag natapos mo basahin yan, ipadala mo naman itong sulat ni Pablo patungkol sa amin. So nandun yung circulation, nandun yung swapping. At nandun din po yung writing. Pero ang pinaka-common po, sa panahon ng mga apostol, paano na-propagate ang Biblia sa pamamagitan ng kanilang
oral sharing. Gayon din yung kanilang testimony. Tingnan pa natin, yung pangalawa naman po. So, ang Bible po ay kumalat sa time ng mga apostol sa ganun pong bagay. Napakasimple lang po, writing, oral sharing, testimony, at yung swapping and circulating ng mga sulat ni Pablo. Sa panahon naman ng Smyrna, tingnan po natin, paano na-propagate naman ng Biblia sa church na ito o sa age na ito. Ito pong age na ito ay tinatawag nating martyrdom o persecuted church. Tingnan niyo po, 100 to 315 AD. Matagal po ito. Faithful copying of scriptures and testimony. So kung sa first age, first dispensation, nakakalagay din po dyan yung testimony tsaka yung writings, lalo na ho sa panahon na ito. Napakahigpit ho nito. Tingnan niyo po. Sa Revelation chapter 2:8, medyo matagal to ng konti. Tiisin niyo po ako dito. Ganito po ang sabi ng Panginoong Hesus mismo, "And unto the angel of the church in the Smyrna write, These things saith the first and the last, which was dead and is alive. I know your works and tribulation and poverty, but thou art rich. And I know the blasphemy of them which say they are Jews, and are not, but are the synagogue of Satan." Pansinin niyo po yung may underlined. "For fear none of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried, and ye shall have tribulation 10 days. Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life." Tingnan niyo po yung underlined. Ang sabi ng Panginoong Hesus, ito'y hula. Be thou faithful, you shall have tribulation. Be thou faithful unto death. So ang sabi ng Panginoong Hesus, maging tapat ka lang. Tiisin mo ang 10 araw. Pero ano ba yung 10 araw na tinutukoy ng Panginoong Hesus dyan? Tingnan niyo po. Next slide. Yung 10 days pong tinutukoy diyan ay hindi literal na 10 araw, kundi 10 emperor. At alam niyo po, itong mga 10 emperor na ito, wala silang ibang ginawa kundi pagpapatayin ng mga mananampalataya. So that time, paano kakalat ang Biblia? Kaya nga, ang biggest challenge sa kanila ay yung sinabi ng Panginoong Hesus, be thou faithful, tiisan mo ang 10 araw hanggang sa iyong kamatayan. Pero lagi niyo tatandaan, tingnan niyo po yung petsa. Kailan sinabi ng Panginoong Hesus ang salitang ito? Ang Panginoong Hesus ay nagpakita nung buhay pa si Apostol Juan, John the Beloved. Sinabi, kailan nabuhay? Ito, 100 to 315 AD. Patay na mga apostol noong time na ito. So ito ay nararanasan na nila yung sinabi ng Panginoong Hesus. Tingnan natin yung mga emperor dito. Atin lang kilalanin na konti. Si Nero, ito yung crazy emperor, initiated the first major persecution including the execution of Paul. Si Nero, patayin ng mga mananampalatayang yan. Si Emperor Domitian, exiled the Apostle John to Patmos. Si Emperor Trajan, persecution resulted in the martyrdom of Ignatius of Antioch. Pangapat, si Marcus Aurelius, persecution included the martyrdom of Polycarp, the bishop of Smyrna. Si Septimius Severus, wala akong makita sa kanya. Si Maximinus Thrax, ganun din. Si Emperor Decius, Valerian, Aurelian, at yung panghuling emperor, si Diocletian. Ito ang matindi, known for initiating the most severe, final great persecution. That time, tiniis ng mga mananampalataya, yung nakikita nyo sa picture, hindi ko alam kung sinong emperor ang nagahari diyan. Pero ang malinaw lamang sa panahon sa age ng Smyrna o sa dispensation ng church na ito, wala silang ibang naranasan kundi ang sila'y pagpapatayin. Pero ang challenge sa kanila, ang gusto ng Panginoong Hesus, huwag mahinto ang pananampalataya ng mga mananampalataya at huwag masis
o hindi ma-stuck dito yung ating pananampalataya. Kundi kumalat, mangaral, yun yung gusto ng Panginoong Yesus sa atin. Pero ang problema, kailangan nilang magtiis, kailangan nilang maranasan yung mga persecution na ito. Pero alam niyo po, sa kabila ng mga hirap na kanilang naranasan, they refuse na i-recant ang kanilang faith, bagkus ang kanilang ginawa, isinare pa rin nila ang salita ng Panginoong Diyos, ipinakalat pa rin nila itong Biblia. Bakit? They understand what is the meaning of life. Dahil ang totoong nakakaunawa ng buhay, hindi mananatiling stagnant bilang isang mananampalataya. Dahil ang totoong nakakakita ng value ng life, hindi sila magiging selfish. Kapatid, ligtas ka na ba? Hindi manatili. O kumbaga, may kurot sa puso o hindi ka mapapakali, bakit hindi ko yun nasyaran? Sayang naman. Bakit hindi ko yun nagawa? Di ba? Kaya nga dito, tiniis nila yon, nagbahagi sila, pinakita nila sa pamamagitan ng kanilang patotoo na ang kanilang pinanampalatayanan at yung salita na kanilang nababasa ay totoo sa kanilang buhay. Kaya nga, kung titingnan nyo yung picture, sila'y nagwo-worship pa sa kabila ng ganyang bagay. Kinakain na sila dyan ng leon. Tapos sinusunog pa yung iba. Habang sila'y pinapanood at pinagtatawanan ng mga tao. Sa isang Colosseum, naandun sila, napalakpak pa yung iba habang kinakain ng leon. Yung baby, kinakain. Yung iba sinusunog. Tuwan-tuwa pa sila. Ari pa, patayin mo naman to. Go lion, eat them. Joke lang. Pero sila'y masaya pa na pinapatay talaga mananampalataya. So yung 10 days dyan ay 10 emperors, but the believers in this age, they endured the 10 emperors na walang ibang inatupag kundi pagpapatayin ang mga mananampalataya. Ano kaya kung tayo nabubuhay sa panahon na yan? Ano? Makaranas tayo ng ganyang 10 emperor na walang ibang sumagi sa kanilang isipan kundi patayin itong mga mananampalatayang ito? They refuse to compromise sa kanilang pananampalataya. Ano po? Kaya, gayaan po ang kanilang naranasan. Pero alam niyo po, ang sabi, tingnan niyo, sabi ng isang mangangaral, nakalagay po dyan si McCleary, the church of Smyrna was not condemned by Jesus, but encouraged to remain faithful unto death, making the propagation of the word a matter of sacrificing their lives to maintain its truth. Handa nilang ibigay ang kanilang buhay. Hindi ko alam kung anong age I think after ng Reformation, ito si William Tyndale. Si William Tyndale, 80% ng kanyang translation, kung ako may Tyndale version po, okay. 80% ng kanyang salin na sulat, hindi niya natapos i-translate ang Bible into English. Hindi niya natapos po yon. 80%, nandun yung kanyang translation. Ano ang kanya sabi? Hindi siya mapakali. Sabi niya, dapat mabasa ito ng mga common people. Kasi nga ang Bible, ang mga tao ay hirap sa kanilang pag-aaral. Hindi sila makabasa kasi nga ibang sulat. Ngayon, itong si Tyndale, kinilos ng Panginoon. Ang kanyang conviction, hindi. Kailangan mabasa ito ng mga common people. Hindi pwedeng ito lang marunong magbasa ng Latin, ng German. Kundi, dapat mabasa din ng mga pinakamaliliit na kalagayan ng tao ang salita ng Panginoon Diyos. Bakit? Those believers understand what life is. Ano po? Kaya gito ang sabi, the propagation of the word, a matter of sacrificing their lives to maintain its truth. Sabi ni McCleary. At ang pangatlong dispensation, tingnan po natin, ito naman po introduction lang naman natin, hindi pa naman ito ang preaching natin. Yung third age ng dispensation ng simbahan ng mga mananampalataya, ito yung tinatawag nating compromise church o imperial favor. Tingnan nyo, kung kanina, they suffer great persecution under 10 emperors, pero pagdating dito, sila ay pinaburan ng isang emperor. O kumbaga sa tagpong ito, ang gusto ng iba pagpapatayin, pero nung naghari na emperor na ito, hindi. So, suportahan ko kayo.
So nag-iba o nagbaligtad ang takbo ng panahon. Kinagagalitan, biglang pinaboran. Kaya ito yung tinatawag nating compromise church. Pero bakit compromise? How does the Bible propagated? Si Constantine. Anong ginawa ni Constantine? Legalizing Christianity and paid for 50 new handwritten copies of the Bible. So itong si Constantine, siya ay nanaginip. At siya ay nanaginip, tapos meron siya symbol ng mga Christian, 2 Greek letters. Tapos ay wala maka-interpret. Ang nag-interpret ay mga mananampalataya. At ginawa niyang Diyos ang Diyos ng mga Kristiyano. To make the long story short, nanalo siya sa digmaan dahil dun sa kanyang panaginip na ito'y Diyos ng mga mananampalataya ni Jesus. At siya ay ginawa niyang Diyos. Siya ay ang buong bayan o yung kanya nasasakupan, siya ay nagbigay ng utos na huwag na silang patayin. Paboran natin sila. So lumuag dito ang Christianity. Pero ito ay nasa compromise pa din. Bakit? Sabi ng 2:14 na Revelation, "But I have a few things against thee, because thou hast there them that hold the doctrine of Balaam." Alam naman natin doctrine ni Balaam. Tingnan niyo po sa Bible, yung mga Hudyo sa doctrine of Balaam, ang doktrina ni Balaam ay pababagsakin ka sa fornication. Ang mga Hudyo ay bumagsak sa turo ni Balaam na kayo ay mambabae. Yan ang mga turo. Who thought Balak to cast a stumbling block, katitusaran, before the children of Israel, to eat things sacrificed unto idols, and to commit fornication. So yung mga bawal sa Diyos, itinuro ni Balaam, hindi. Ayos yan. Hinold naman yun ng mga tao ng Diyos, ng mga Hudyo. Ngayon, sabi ng Revelation chapter 2 verse 14, para sa mga mananampalataya, "Thou hast there them that hold the doctrine of Balaam." You claim you are a Christian, but you hold the doctrine of Balaam. Tingnan niyo po ang sabi ng next verse. "So, hast thou also them that hold the doctrine of Nicolaitans, which thing I hate." At galit na galit ang Diyos sa mga taong ganun. Nagturo ang Diyos ng tama, pero ang hinohold ng mga mananampalataya that time ay yung turo na mali. Kaya nga, tingnan natin paano ito naging compromise church. Paano muna ito na-propagate? The Bible was propagated under severe pressure, standing against pagan idolatry and false doctrines like Balaamism and Nicolaitanism. Paano yung brother? Nung si Constantine ay nanalo sa digmaan at binigyan ng favor ang mga mananampalataya ng Diyos, in-insert ni Constantine yung kanyang mga paniniwalang hindi tama ayon sa Biblia. Nandito na ang pagsamba sa ganito, nandito na yung mga gawain na pinagbabawal ng Panginoong Diyos, at syempre, ang mga mananampalataya ng Diyos na pinaboran ni Constantine, unti-unti nagiging practice na rin nila yung mga practice ni Constantine. Kaya hinahawakan o niyayakap na nila na yung practice ni Constantine, pagan practice, nakikita ng mga mananampalataya, dahil favor ito sa akin, gagawin ko din yon. So may mga ganung bagay, kaya nagkakamali sila. Nagkakaroon sila ng maling pagyakap ng doktrina na kanilang yayakapin. So ito po, yung time na yun, kaya tinawag itong compromise church, pinaboran sila, and yet, they don't use this age, o yung pabor na yon para mamuhay ng tama. Ginamit nila yon para hawakan o yakapin yung ibang paniniwala na hindi naman tinuturo ng Biblia. Pero ang Bible ay kumalat pa din, pero under severe pressure. Kumalat pa rin yan under severe pressure kasi nga yung iba, ang isip ay polluted na. Hindi na masyadong naniniwala. Maluwag na po kasi. Yun naman po ang problema kapag ang lugar ay lumuwag na. Nawawalan na ng init sa pananampalataya. Tingnan mo nyo, nung panahon ng Smyrna, napakahigpit. Pero ang init ng kanilang pananampalataya. Pero pagdating dito, lumuwag, naglax na ang mga mananampalataya. Na-compromise na sila. Pagkatapos po ng imperial favor, pumasok naman po dyan yung church o yung papal church, 590 to 1517 AD. Ito po yung tinatawag na state religion, kung saan mga pope ang nangunguna. How does the Bible propagated? Hand-copied manuscript,
largely controlled by centralized monastic or clerical. Sa madaling sabi, kontrolado ng mga leader ng simbahang katoliko ang kopya ng Biblia. Pero alam niyo po, meron akong pag-aaral, ang siyempre, mga Catholic talaga ang ginamit ng Panginoong Diyos. Sila yung nag-ingat yung ng mga tunay na kopya ng Biblia. Nasaan ka mga Baptist ng time na yun? Pero sa tagpong ito, ang state religion dito ay Catholic. Means universal. At ang nangunguna po dyan ay ang Santo Papa. Kumalat po yan hanggang sa... siyempre, mahigpit pa din po yan eh. Siyempre, may mga mananampalataya pa rin diyan na nagtatranslate ng Biblia. Pero, kontrolado. Sasabihin mo po, ito lang ang iyong isulat. Ito lang ang iyong turo. Ito lang ang iyong bahagi. Pero siyempre, alam naman natin, ang salita ng Panginoon ay sa mga mananampalataya ay hindi sila mapapakali. Hindi. Ito ang tinuturo sa amin, pero hindi ito eh. Tingnan yung tagal. 590, halos 1,000 taon din. Almost ang pagitan. Hanggang sa lumitaw na itong Reformation Age. Sa tagpong ito, hindi na nila matiis ang panggugoyo sa mga tao. Hindi na nila kayang itago o hindi na nila kayang sarilihin ang salita ng Panginoong Diyos. Si Martin Luther ay ginamit na po sa bagay na yan. Bloody Reformation po ang nilagay ko lang diyan. Kasi po, sa tunay, ang Reformation po ay hindi basta debatihan. Yung akala natin na one-on-one, pagalingan tayo sa Bible. Hindi ho ganun. Patayan ho talaga yan. Alang-alang sa pananampalataya. May mga handang pumatay sa pananampalataya. At si Martin Luther po, sa tagpong yan, ginamit ng Panginoong Diyos para yung totoong kopya ng Biblia, yung totoong tinuturo ng Biblia, ay dapat maunawa ng tao. Kasi nga po, dumaan sa Papal Church, nasanay ang mga tao na Pope ang dapat masusunod. Almost 1,000 years po ang pagitan nun, ang tinagal ng mga Pope. Hanggang itong mga reformers ay nagsiultaw. At isa nga po diyan sila Martin Luther. Pero bago yan, nauna na po diyan ang mga Waldenses, nauna na po diyan ang mga Anabaptist, at hanggang ito'y lumabas naman na itong si Martin Luther sa England. Paano kumalat ng Bible? Informal translation. Ano pong language ang gamit? Dialect. Di ba po tayo sa Bisaya, madaming dialect po doon. Waray, dialect ho yun. Ngayon dito sa atin, Chinese din ang gagamitin. So mga informal language po ang ginamit sa tagpong ito. Informal translation o yung tinatawag nating vernacular. At saka nandito na rin po yung mass printing. Ba't ko lang po ako ng S dyan, pero mass printing po sa tagpong ito. Tingnan niyo po ang sabi dito. During this time, the propagation of the Bible was characterized by a massive explosion of vernacular translation. Massive. Ibig sabihin nito ay malaki, madamihan. The proliferation of printed books and the establishment of state-sanctioned Bibles in Protestant Europe. Isa pa. Estimates for the number of lives. O tingnan niyo po, bakit itong age na ito ay bloody, itong Reformation na hindi ito basta debatihan, ito ay bloody talaga. Tingnan niyo po mga namatay diyan, alang-alang sa paniniwala nila sa Biblia. Estimates, quotation po ito estimates for the number of lives lost during the Reformation era, roughly 1500 to 1600, vary significantly due to the scale of conflicts ranging from several million to tens of millions. So, yung Reformation ay madaming taong nasagasaan dito. Alang-alang sa katotohanan, handa silang mamatay. At ang mga tao pong namatay, ay tingnan niyo po, tens of millions, particularly when including wars, massacres, and associated famines and disease. Kala nyo mga religion ay mababait? Hindi. Meron pang tinatawag ng Holy War. Alam niyo ba yung Holy War? Ito mga army ng simbahang ito. Labanan natin ng mga Muslims. Crusades. Para hindi makapasok ang pananampalataya ng mga Muslims. Yes, that is Muslim talaga yun. Tayo lang ay Tagalog na Muslim. Pero Muslim talaga siya. Nandito yung mga nagkukrusada, may dadalang espada,
Hindi nila haya makapasok ang mga pananampalataya Muslim. Kaya ito yung tinatawag na Holy War. Madaming part yon, pero yun ang natandaan ko sa Bible School. Alam mo, napaka-palad pala natin ni part-time Bible School dito. Sa iba, hindi na tinuturo alam niyo po, ito pong history ay, actually, hindi man talaga ganito ang pero ito ay isang oras lang naman dito sa ating pag-aaral. Pero nung sa school ay 3 units. Pero kailangan naming ituro yung main idea, how it works, how it happened, paano kumalat ang Bible sa ganun pong oras. Kaya napakapalad natin, yung privilege sa Bible School ay napupunta sa atin. Kaya salamat po sa inyo sa pinang-aral niyo kami sa Bible School. Kahit ako'y bagsak sa exam, may natutunan din naman. So, magandang bagay pa din. Pero yun po, sa Bloody Reformation, another po. Ano po? Tingnan niyo po. Ito yung iba-ibang uri ng war. 30 years war. This conflict, partially driven by religious divisions, is estimated to have cost around 1 million lives. Dahil sa religion, French War of Religion. This caused an estimated 4 million deaths. German Peasants' War. The suppression of this rebellion resulted in the death of approximately 100,000 peasants. St. Bartholomew's Day Massacre. Over 22,000 Protestants were murdered in France. Kala niyo po ba ang Bible ay basta nabuo? Kaya nga kung inyong, naituro naman to ni Brother Andrew last yung translation yata yun kung di nagkakamali. Ang Bible, bago mabuo, yan ay nabaptize sa dugo. Di ka pa tayo nabaptize tayo sa tubig. Ang Bible, nabuo, every single page yun niyan, madugo bago mabuo. Ang tinuturong Bible, bago mo maunawaan na ang kaligtasan ay biyaya lamang, na tayo ay nagiging matuwid sa pananampalataya, we are justified through faith, yan ay kontrolado ng mga papa, ng mga pope. Kaya bago maihayag yung katotohanan na yon, madami munang mamamatay. Bakit? Dahil ang kapayapaan na hindi basta nakukuha. Sa kaligtasan, oo. Pero yung kapayapaan, kailangan mong makipagdigma muna. Kaya nga ang Iran, Amerika, gusto ng peace. Kailangan munang wasakin nila ang kanilang kaaway. Di ba? May destruction muna bago magkaroon ng peace. So tagpong ito, dahil si Martin Luther ay nanguna sa tagpong ito, yung Reformation, gusto niya magkaroon ng kapayapaan, nanindigan siya sa tama. Madaming na-sacrifice, madaming namatay, alang-alang sa katotohanan. Bakit? Ano ba sabi ng Bible? Proverbs chapter 12. I think, ang sabi ng Biblia, tingnan nga po natin Proverbs chapter 12. Joke, hindi pala yun. 7 yata. Basta yung silver, tried into furnace, ganun na idea. Ang salita ng Panginoong Diyos ay manatili sa ganun bagay. Naalala ko, di ko maalala yung talatang yun. Purified 7 times. 12 nga, yan o. Psalms pala yun, Psalms. Psalms pala yun. Sino ba mo? Proverbs 12. Tingnan nga po ang Psalms chapter 12. Yan, Psalms 12:6. Tingnan nyo, the words of the Lord are pure words, as silver tried in a furnace of earth, purified 7 times. Thou shalt keep them, O Lord. Thou shalt preserve them from this generation forever. Sino daw magpe-preserve? Ang Panginoong Diyos mismo. Kaya nga kahit anong tago ng Papa ng katotohanan, kahit anong mga emperor ang dumaan sa mga mananampalataya ng Diyos, iingatan at iingatan talaga ng Diyos ang kanyang salita. Hanggat merong mga pinili doon sa isang bundok na yon na hindi pa naabot ng katotohanan. Hindi ho lilipas hindi ho mawawala ang Biblia. Ito nga settled sa maging sa kalangitan At hindi humamatay ang tao nang hindi niya naririnig ang ebanghelyo. Maliban lang kung hindi talaga pinili. Tingnan po natin dito, sa Marian persecution, England, over 200 to 300 Protestant were burned at stake. Yung mga ganon, yung sinusunog.
Parang human candle, sinusunog sila. Yan po ang Reformation Age. So madaming buhay na namatay alang-alang sa Biblia. May pakalat lamang itong pananampalataya na meron tayo ngayon. After po niyan, pumasok naman po diyan, ito, maluwag na uli. Na-reform na, hindi na namamayagpag ang Catholicism, pumasok na mga reformers, mga Protestant. After po ng age na yan, pumasok naman po yung evangelical period. 1700 to 1900, o yung tinatawag nating missionary church, kung saan madaming malalakas na ang loob na lumabas sa humayo para ituro naman ang katotohanan, mas ibahagi ng maluwag. How does the Bible propagated? Vernacular translation o dialect translation, printing, mass distribution worldwide. Kung noon pinagbabawal, magkaroon ng kopya ang tao, ngayon naman, madaming missionary sa age na ito, ang may dalang Biblia at pinapamahagi talaga nila. Mass distribution worldwide. Kaya si Billy Graham, kilala niyan, pag siya nagpipreach, talagang thousands, 10,000 ang kanyang mga audience. Gayon po sa tagpo ng mga missionary church. Madami po, mga Puritans, sila ay napunta sa ibang lugar, sila Whitefield, sila William Carey, sino nga ho itong electionist? Yung si Whitefield do kasi also ever, tapos yung electionist na kasabay na Whitefield na magkaibigan din. Basta yun, nakalimutan ko ang pangalan. Magtropa sila. Si Whitefield, hindi siya naniniwala na ang Diyos ay may pinili. Wesley, yan, si William Wesley. Si William Wesley, he strongly believe na ang Diyos ay may pinili talaga sa kaligtasan. Habang si Whitefield naman, hindi naniniwala. Hindi naniniwala si Whitefield. Pero ang maganda sa kanila, yung karakter. Sila magkaibigan. At sila'y nangangaral ng madami. Madamihan ng talagang pangangaral sa tagpong yan. Hindi sila nagsisiraan. Nagkakilala nga sila sa bar. Sa bar pa sila nagkakilala. Di ka? Oo, sa history. Natatandaan ko yan. Mga natandaan ko sa history. Bar. Oh. O, tingnan nyo. Tingnan nyo sa mass printing. Paano na-propagate ng Bible? Sa missionary church o evangelical period. Following the industrialization of printing, Bible societies were formed to produce scriptures in mass quantities. The British Foreign Bible Society, mga publisher ho ito, and the American Bible Society were established during this time, resulting in millions of Bibles being distributed. Sa missionary movements naman, ito, such as William Carey, father of modern mission, Hudson Taylor and David Livingstone sailed to Africa, India, and China, carrying the Bible with them to parts unknown. O so talaga sa tagpong ito, malayang nakakaibo ang mga missionary. May daladalang Biblia na wala ng pangamba. Kasi nga, madami nang nakipaglaban. So sa panahong ito, yung generation na yon, ikaw nang bahala sa aming pinaglaban. Tapos sila, pinamahagi nila, nag-print, nag-distribute hanggang sa ang Biblia ay umabot sa dispensation natin. Maluwag na. Kaya hindi ko na sinama yung Laodicean church. Tingnan po natin yung last slide. Vernacular translation o mga translation to local languages. A core feature of this era was translating the Bible into native languages of the mission fields rather than keeping it in Latin or European languages. Ang sinalin po kasi ang unang hukat ng Bible ay Latin Vulgate kay Jerome. Hanggang sa sinalin Latin pa din. Unang nagsalin si William Tyndale into English, 80% lang. Ang kanya natapos kasi siya pinapatay na. Hindi, delikado itong tao to. Masisira ang ating katolikong simbahan. Patayin yung tao yan. Hanggang sa madami nagtuloy, pumasok ang Reformation, hanggang sa na-full, ang Bible, na translate na ng buo. At King James ang ating ginagamit. Tingnan niyo po, a core feature this era was translating the Bible into native language of the mission fields rather than keeping it in Latin or European languages, facilitating global spread.
Tingnan niyo po ha. So yung pong 6 dispensation, yung atin ay 7, tayo I believe, ito na yung last age ng dispensation ng simbahan. Kaya tayo ang nakikinabang. Tayo ang nakikinabang talaga sa pinaglabanan, pinaghirapan ng mga mananampalataya noon. Sa halip na tayo ang makikipaglaban dito, meron nang namatay para sa atin. Parang tatay, naghirap, parang aking anak hindi maghirap. Ito anak ng aking ipon. So yun po ang how does the Bible propagated? Pero with respect sa ating text, hindi ho natin yan palalagpasin. Pupunta ho tayo sa ating pag-aaral sa Matthew chapter 28, the propagation of the Bible. Sa propagation of the Bible po, may 3 bagay lang tayo dito na kailangan maunawaan, na naunawaan ng mga nanindigan sa katotohanan sa lahat po ng age ng simbahan. Sinabi ho ito, AD 30 to 33, sinabi ng Panginoong Hesus. Tapos, nabasa ng mga mananampalatayang ito at nakipaglaban hanggang umabot sa panahon natin ngayon at nababasa uli natin at meron silang naunawaan na kailangan din nating maunawaan. Ito yung unang bagay po, understanding the one who gave the command. Bakit sila ganun kainit? Bakit sila ganun kahuhusay, kagaling? O katitibay ng tindig sa paninindigan? Dahil nga po, sa Matthew chapter 28, ang context po niyan ay yung resurrected Christ. Si Christ po ay nagbangon maguli sa libingan, sa mga patay. Nagbangon maguli. Nauunawaan po ng mga tao na yun. Hanggang sa dapat sa panahon natin ngayon, dapat nauunawaan ho natin to, na itong nagbangon mula sa patay ay yung commander. Chief, nangunguna sa atin. Sabi nga, bago ka umalis, let your commander inform. Para alam, para hindi ka hanapin. Ngayon, sa tagpong ito, ang konteksto po, si Jesus ay nagbangon maguli at ipinakilala ni Jesus dahil siya nagbangon maguli, anong meron sa akin ngayon? Ang sabi ng verse 18, tingnan niyo po ang sabi ng verse 18 sa Bible, Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. Yung power pong tinutukoy diyan ay hindi literal na fire. Hindi ho ganun ha. Kundi yung power na tinutukoy diyan, sa Greek word po yan, ang ibig sabihin yan ay authorities. Palitan natin yung power ng authorities. All authorities is given unto me in heaven and in earth. So yung kapamahalaan sa langit, kayo ba, kaya nyo ba mag-utos sa presidente? Di ba hindi natin kaya? Kaya ba natin mag-utos sa mayor? Di ba hindi natin kaya? So yung authority ng mga ganung bagay ay ibinigay kay Jesus Christ. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, all power, tingnan niyo po ha, yung pattern ng pagsasabi ng Panginoong Hesus sa tagpong ito. Nagbangon maguli siya, nagpakita siya kay Martha, nagpakita siya kay Maria, nagpakita siya sa kanyang mga alagad, at sinabi niya ito, all power is given unto me in heaven and in earth. Matthew 11:27, tingnan din po natin. All things are delivered unto me of my Father. And no man knoweth the Son but the Father, neither knoweth any man the Father save the Son, and he to whomsoever the Son will reveal him. Yung first phrase na lang, all things are delivered unto me of my Father. Tapos yung isa pang verse, tingnan natin. Matthew 16:18. And I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. 1 Corinthians chapter 15, 55-57. Ang sabi diyan, O death, sabi ni Paul, he was talking to death as if it was a person. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? 56, the sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. So sa tagpong ito, nung ang Panginoong Hesus ay nagpakita,
ipinakilala niya sa kanyang sarili, sa kanyang mga alagad, ako ang may kapamahalaan sa lahat ng bagay. Nagpapakilala siya bilang commander. Nagpapakilala siya bilang, alam niyo yung tagpong yun, yung pinakamataas sa lahat. Kaya nga, ito'y nauunawaan ng mga humahayo, nauunawaan nito ng mga namatay kay Kristo, ng mga martir, nauunawaan nito ng mga nagmimisyon, kasi kilala nila yung nagtagumpay sa kamatayan. Kaya malalakas ang loob nila because death has no more power sa atin. Bakit? Hindi na tayo pa impyerno. Kaya nga, confident ang mga mananampalataya ng Panginoong Diyos kasi they really understand the one who gave the command. Kaya baka kaya takot kang humayo o baka kaya takot kang mag-witness o kaya naman takot kang pumunta sa ibang lugar kasi hindi mo talaga nauunawaan ang nag-uutos. Kaya nga, yung pattern ng pagkakasabi ng Panginoong Sus, hindi siya basta nag-utos, nagpakilala muna siya. Parang mayor. Ako ang mayor. Sige, akong bahala. Gawin mo to. Akong bahala sa iyo. Bakit? Siya mayor Malakas ang loob. Nagpakilalang mayor Kaya malakas ang loob mong sumunod. Ngayon, ang sabi ng commander, go. Ang sabi ng commander, lahat ng authority ay ibinigay sa akin. So bakit tayo matatakot? Ang totoong nakakaunawa talaga kay Jesus Christ at ang totoong nakakaintindi ng salita ng Panginoong Diyos, gagalang sa commander. Sino bang ating commander? Yan yung nagsasabi sa Bible, si Jesus Christ. At malinaw po sa Biblia kung ano yung gusto niya para sa atin. Ang gusto ng Diyos, you believe me, you trust me. Ano ba sabi ng Psalms chapter 2? Verse 6 to 9. Yet have I set my king upon my holy hill of Zion. I will declare the decree. The Lord hath said unto me, Thou art my son, this day have I begotten thee. Verse 8. Ask of me, and I shall give thee the heathen for thine inheritance and the uttermost parts of the earth for thy possession. Thou shalt break them with the rod of iron, thou shalt dash them in pieces like a potter's vessel. 110, verse 103. Psalms 110, verse 103. The Lord said unto my Lord, Sit thou at my right hand until I make thine enemies your footstool. The Lord shall send the rod of your strength out of Zion. Rule thou in the midst of thine enemies. Verse 3, Your people shall be willing in the day of your power, in the beauties of holiness from the womb of the morning. Thou was the dew of your youth. Yan po ang sabi ng ating Panginoong Diyos. Lahat daw ng kanyang kaaway ay nilagay sa kanyang paanan. Kaya nga, kung ating uunawain talaga ang nag-uutos sa atin, ay hindi tayo panghihinaan ng loob. Siyempre, bilang tao, nadating naman talaga yan ganyan, pero dapat nilalabanan natin ating sarili. Yung bagay na yun, yung panghinang loob, ay dapat na-overcome natin. Bakit? Ano ba sabi ng 1 John? Tayo ay overcomer. Na-overcome na ni Jesus ang mga bagay na nagpapabagal sa atin, gayon din dapat tayo. We can do all things sa pamagitan ni Kristo. So, may tamang lapat ng salita ng Panginoon Diyos sa bawat pangako niya. Pero dito, sa pangakong ito, sino ba ang kausap niya? Mga alagad lamang ba? Hindi po. Ang kinakausap niya dito ay yung mga disipulo niya. So sino ang mga disipulo niya? Yung kanyang mga mananampalataya, yung mga sumusunod sa kanya. Tayo nagpabaptize, ibig sabihin niyan, nagpapakilala tayo, I believe Christ, I am a disciple of God. So yung baptism ay hindi basta membership lang, kundi yan ay declaration at sumisimbolo sa ginawa ni Kristo, I am now clean and I am now ready to follow Jesus Christ and I am a disciple of Jesus Christ. So yung baptism ay hindi para mabaptize lang, kundi ito ay nagpapakilala ka, you are a disciple of God. Kaya sa Matthew chapter 28, Jesus Christ talking to His disciple and we are His disciple. Kaya ang ating unawain, yung ating commander. Ang ating commander ay pinakamakapangyarihan sa lahat ng kapamahalan sa langit ibinigay sa Kanya at maging dito sa lupa. Bakit tayo matatakot? Bagaman ako, tatakot din ako minsan Nilalaksan ko ang loob. Bakit? Nauunawaan ko kasi ang aking Panginoong Diyos.
Nauunawa, bagaman mahina ang loob, hindi. Kaya ko to. Alang-alang sa ating Panginoon. Di ba? Ganyan naman talaga eh. Tao tayo eh. Pero kailangan nating ma-overcome yung spirit of fear na meron tayo. Di ba po? Ba't ka matatakot? Laksan mo lang yung loob. Yung hiya naman yan, pang isang araw lang yan. Kinabukasan, bago na uli. Bagong hiya na uli. Yung mga embarrassment ay kailangan na talaga natin paglabanan yung bagay na yan eh. Unawain lang talaga natin, kilalalin lang po talaga natin yung commander natin, ay masasayahan ka po talaga. Lalakas po yung loob. Tingnan naman natin yung command. Yung command po dito ay, di ba sinabi sa verse 19-20, number 2, command. Yung commander natin, unawain natin, the one who gave the command. Number 2, understanding the command. Letter A, go. Alam niyo po, sa technically po, ang go po ay complete sentence po yan. Complete sentence po yan. Kahit 2 letters lang yan, pero sentence po yan. Pero complete sentence po yan. Bakit po? Nandyan po yung subject, hidden nga lang. Pero kung ating babasahin, na-understand natin na bakit parang nakasubject sa akin. So, you go. Yung go diyan, hidden yung you. Pero ang kinakausap talaga dyan ay tayo. You, go. Go, complete sentence. Yung verb diyan, yung word na go, verb yan. Action words yan. Kaya nga, kung ating babasahin yan, hindi yan basta magtuturo tayo ng iba, ikaw mag-go. Hindi. Yan ay kung tumutukoy sa atin. Kung sino man magbabasa niyan, basahin niyo nga po. Kung sino nagbasa niyan, tayo ang kinakausap diyan. Kasi nga po, may subject yan na hidden, yung you. Ikaw, Y-O-U, you. Sa panahon pong ito, as we go, ano po ha, tandaan natin, iba na po ang labanan sa panahon ngayon. Sabi nga sa pangangaral kahapon, ang Iglesia ni Cristo, may pinapangaral na Cristo din. Di ba? Iglesia ni Cristo. Ang JIL, JA1, may pinapangaral din Kristo. Lahat ng mga alam nating cults, may Kristo din pinapangaral. Kaya nga ang tao, pag pinangaralan mo, si Kristo yung namatay para sa iyo. Tanggapin mo siya sa iyong buhay. Ganyan din ang tinuturo nila. Iba na po ang labanan ngayon. Ang labanan ngayon, mas kailangan nating ituro yung katotohanan. Kailangan ma-differentiate tayo na itong baptist ay iba sa mga nagtuturong ito. Paano tayo madidistinct na nasa katotohanan kung yung tinuturo natin ay kapares lang ng kanilang tinuturo? Ay ang turo nila, Jesus Christ died for your sins. Accept Him as your Savior. Ay ganun din turo nila. Ay tayo bilang baptist, namatay si Jesus para sa iyo, tanggapin mo siya. So anong pinagkaiba? Pares lang. So iba na po ang labanan ngayon. Ang labanan ngayon ay ang katotohanan. Pero kung ating obserbahan, sila ba'y nasa katotohanan? Di ba wala? Pero tayo mga baptist, nasa katotohanan. Kaya nga, kailangan ma-distinct tayo na mga baptist as we go. Dala-dala dapat natin yung katotohanan. Jesus said it, I am the way, the truth, and the life. John chapter 8, ye shall know the truth, and the truth shall set you free. Pero yung katotohanan nila, hindi basta katotohanan. Kasi sa Greek word, yan ay ginosko. Ibig sabihin niyan, yung personal encounter. Kailangan nating ipaunawa sa kanila yung tunay mong kalagayan that even good works cannot save you. Kahit alam mo si Kristo, pero bakit walang dating sa iyong buhay? Kasi nga, yung katotohanan na hindi pa nila nauunawaan. Ano ba yung katotohanan na yun? They need to encounter Jesus Christ in their life. Sabi ko nga, lagi ko nga pong nauulit sa mga Bible study po natin, kapag ako nagtetestimony, sinabi ko rin naman yun, ako nagsisisi din naman, pero bakit walang dating sa aking buhay? Sabi ng mga bata dito sa Children's Department, Kuya Romel, ako naman po yung nagsisisit na ng palataya. Pero bakit parang di ko pa rin nagagawa? Nagsisisi naman daw po sila. Bakit? Kasi yun yung turo natin. Yun din naman ang turo nila. Magsisi ka manampalataya. Ano nga ba talaga yung missing? Kailangan natin talagang ituro ng dubduban yung katotohanan. Ipaunawa mo sa kanila na ikaw talaga ay patay. Ituro mo sa kanila na ikaw talaga, you can't do to save yourself. You can't do anything to save yourself. Romans chapter 3 verse 23.
come short to the glory of God. Meaning, we cannot reach the requirements of God dahil sa ating tunay na kalagayan. Ituro mo ang tunay mong kalagayan, ipaunawa mo sa kanila yung ganun para ma-realize nila, Lord, save me. Hindi talaga tatawag ang tao pag hindi nila nakikita ang kanilang pangailangan. So dalhin natin yung katotohanan as we go. Because in this generation, iba na po ang labanan. Alam ko namang si Jesus namatay sa krus. Alam ko namang magsisitman ng palataya. Ituro mo yung kondisyon ng tao sa harapan ng Panginoon Diyos. So, sa tagpuong ito, yung command sa atin, in this generation, kasi nung time na yan, hindi nila alam si Jesus Hindi nila alam na namatay si Jesus. Sa panahon natin ngayon, kahit nga mga bata, sino si Jesus Christ? Sino nasa krus? Ba't siya nasa krus? Namatay dahil sa ating kasalanan. Alam po nila yun. Pero yung katotohanan, alam ba nila? Ituro natin na kailangan nilang ma-encounter si Jesus Christ sa kanilang buhay. Because yung no, sa John chapter 8 verse 36, 32 pala, ginosko, na ang ibig sabihin personal encounter, kung paano si Adan at Eva, nakilala ni Adan sa Eva, at nagkaanak sila. Yun yung encounter natin ito, okay po. At magandang pagkakakilala. Nakilala ni Adan sa Eva at nagkaanak. So, yung Greek word po doon, ibig sabihin yan, sila'y nagkaroon ng deep, intimate relationship. So yung no doon, kailangan nila ng encounter para magkaroon sila ng relationship sa ating Panginoong Jesus. Kaya po, kailangan nating unawain talaga, ano ba talagang ibig sabihin ng katotohanan na yun? Ang alam lang kasi natin, manampalataya kay Jesus. Yes, alam yan ng mga tao. Magsisi ka sa iyong kasalanan. Alam yan ng mga tao. Pero alam ba nila ang katotohanan? Di ba? Hindi. So, dalhin natin ang katotohanan as we go. At bilang Baptist, dapat ma-distinct tayo na tayo ay different sa mga religion na nagtuturo na si Jesus Christ din ang ating kailangan. Saksi, nagtuturo si Jesus Christ. INC, si Jesus Christ din. Ano pa bang mga group? J1, JL, nagtuturo din sila na si Jesus Christ. Pero hindi mo sila nagtuturo ng katotohanan. Kaya bilang Baptist, yung responsibility ay nasa atin. Sa totoong nakakaunawa kay Kristo at sa totoong umuunawa ng utos ng Diyos, kailangan nating dubduban ang pag-aaral sa katotohanan para pag tinanong tayo, bakit kakaiba ka? Kasi nga yung katotohanan ay nasa akin. Ano ba yung katotohanan na yun? Si Jesus Christ, magsisikat man ng palataya, so ganun din. Di ka? Basta go, kailangan natin ituro yung katotohanan talaga. Letter B, yung command, simple lang naman ito make disciples. Make disciples. Kaya nga tayo, nag-DD time, naghahanap tayo ng mga disipulo sa mga bagong baptize. Salamat kayo po ay tumatanggap ng mga nagtuturo sa inyo. Kasi hindi lahat gayan. Ayaw ng tao matapakan ng kanyang ego. Lunukin niyo ho yan. Matuto tayo. Pag-pray ho natin, teachable heart, ako, mahirap din ako turuan May kanya-kanya tayong pride. Sabon ko nga, pride. Hanggang sa sabon ko, daladala ko yan Di ba po? So, kailangan natin make disciples. Paano tayo mag-make disciples? Kung tayo muna, hindi natin makontrol nating sarili. Letter C, baptize. Ito po yung sinasabi ko kanina. Ang baptism ay hindi basta membership lang. Binabasa ko nakaraang Wednesday, ang baptism ay symbolism at declaration. Declaration na ako ay follower ni Jesus Christ at bilang follower ni Jesus Christ, I am ready sa command ni Jesus Christ. Kaya nga hindi maalis po yun sa command, go and make disciples. Kung ikay na-baptize, ibig sabihin ikaw ay disipulo. At kung ikaw ay disipulo, ang utos ay para sa iyo. Kaya ewan ko ba? Pero sa tunay po, dapat tayo bagaman kanya-kanya nga yung dealing, kanya-kanyang calling, pero yung command ay general, for all. May special calling ang Diyos. Gusto ko na ikaw ay dito. Gusto ko na ikaw pupunta sa lugar na yun.
gusto ko na ikaw ay i-share mo si Jesus Christ. I-share mo ang katotohanan. Gusto ko na ikaw ay dito, pumunta ka doon sa mga kanibal. Magpakain ka. 'Di ba? May mga ganon pong bagay, so iba-iba po yung calling, pero bilang nabautismuhan, kailangan mong tanggapin na yung responsibility ay para sa iyo. Kaya ang paghayo ho talaga hindi lang para sa amin. Hindi para sa amin. Para yan sa lahat. Tsaka, ako, nung ako'y member pa lang, nagkaroon ako ng ganitong isip eh. Parang ako'y nahihiya na wala akong bisita. Hanggang sa dumating yung time na ako'y nag-Bible study ako mag-isa. Hindi pa ako Bible student noon, hindi pa ako worker noon. Una ako nag-aral dito sa Children's Department kasi may pakay ako. Ang pakay ko, gusto ko matutong magsalita at maggitara para kahit papaano makapagturo ako sa bata, sa mga matanda doon sa kapitbahay namin. Hanggang sa nagturo ako, ramdam ko ang hiya. Pero kailangan nating ma-overcome yan. Hanggang sa ako ay nag-Bible school, kahit di alam namin mga magulang, sige lang. Kasi nga, gusto kong maunawaan pa. Kasi nga, alam ko sa sarili, ay hindi, ang babaw ko mag-share. Ang aking katotohanan ay naalam, ay ito lang. Hindi ako makontento. Nag-Bible school ako. Hanggang sa ako'y nag-aral, hanggang sa ngayon, nakakapag-share na ako. Kaya lang, hindi pa ako ganun kagaling magsalita. Kaya hanggang ngayon, may binabasa akong book, How to Communicate. Di ba? So, kailangan nating mag-aral para sa ating sarili. Kailangan natin yung improvement. Kailangan natin yung improvement sa ating buhay. Tingnan po. Kaya, yung command ay i-analyze lang natin. Ating i-dissect. Unawain natin yung go, yung make disciple, baptize. At ito, letter C, teach them to obey. Bilang discipler, dapat ikaw mismo ay sumusunod. At bilang discipler, turuan mo yung iyong dinidisciple na sumunod din. Dapat magre-reflect sa mga nagtuturo yung karakter, yung all things na tinuro ni Jesus Christ sa atin. Di ba po? Bagaman yung all things na tinuturo ni Jesus ay hindi talaga natin pa maabot. Pero at least kahit pa paano mag-reflect sa ating buhay yan. Yung teach them to obey, di yan pong tinutukoy, ay hindi ho madali. Ako nga may assign sa akin na katulad ng ang personality. At na-realize ko, ang hirap ko palang kausapin. Noon, mahirap pala akong kausapin noon. Ayoko nang kausap. Ganun din yung na-assign sa akin ngayon. Ayoko nang kausap. Tapos, pagkatatabi ka, hindi ko alam ang iimik ko. Ganun din pala ako. Ganun din ako dati. Wala, tapos na. Wala na. Tapos na ang usapan. Kaya mahirap po. Kaya tayo muna mismo talaga sa ating sarili mag-aaral. Ano po? At number 3, sa propagation of the Bible, hindi kakalat ang katotohanan if we don't carry out the Great Commission. The promise if we carry out the command. Ito naman na maganda. And as you go, you have to remember na hindi kayo iiwanan ng ating Panginoong Diyos. Ano bang sabi sa Matthew chapter 28? I will be with you always. Kung ang kasalanan ay napagtagumpayan niya, siya'y nagbango mag-uli, pinatunayan niya kanya sinabi. At yung mga promise ng Panginoong Diyos ay naranasan ng mga mananampalataya and now they are enjoying heaven. At kung yung mga promise pa ng Panginoong Diyos na paparating, na bibigyan kita ng corona, hindi, ikaw ay kakasamahin ko sa langit, I will give you mansion over the hilltop, at makikita mo ko na mukhaan, bilang mananampalataya, as we carry out the command, we have to cling to His promise. Kailangan natin maunawaan yun. Kaya humihina ang loob ng mga humahayo. Baka nawawala na sa kanilang isip yung promise ng ating Panginoong Diyos. Pakanta-kanta pa tayo. Ano din naman, takot din naman. Di ba? Malakas lang ating loob, magsama-sama tayo eh. Hindi ka po. Ganun din naman kami. Kaya nga, alam niyo po pag ako nagba-Bible study, ako'y mag-isa. Pero sa tunay, pag ako'y mag-isa, ako'y takot din. May gusto lang talaga akong matutunan, kaya ako yung ginagawa. Kaya prefer kong may kasama, grupo,
Pero pag ako'y mag-isa, ako talaga nagpe-pray, Panginoon, hindi ko talaga kaya. Pero may gusto akong matutunan, kaya ako yung ginagawa. Ibig sabihin nun, kailangan talaga nating matuto. Yung pag-aaral ay mag-uumpisa sa pagbabago na yung pag-iisip. Ano ba, Panginoon, gusto ko nito Pero kung di mo babaguhin yung isip, hindi mo yung mauumpisahan. Kaya nga po, carry out the promise, carry out the commandment of God. Acts chapter 18, verse 9 to 10. Then spake the Lord to Paul in the night by a vision, Be not afraid, but speak and hold your peace. Verse 10, For I am with thee, and no man shall set on thee to hurt thee, for I have much people in this city. So, yun naman pala. Sabi ng Panginoon Diyos, Panginoon, Arentrax, ayaw umalis na nga yung kamay. Wag na. Di ba, may ganun tayo pakaramdam Tapos may katabi tayo si Jeep. Wag na lang kaya. Wag na. Pero ang sabi ng Panginoong Diyos, mahalay mo yung iyong maabutan ay pinili pala ng ating Panginoong Diyos. Sa tagpo na si Paul, dito, siya ay natatakot din. Ang kanyang buhay, patakas-takas nga po siya. Alam niyo po kung bakit. Kasi po sa tagpong yan, hinahanting si Paul. Hinahanting siya ng mga dati niyang kalampi. Pero ang sabi ni Pablo, ang sabi ng Panginoong Diyos, Be not afraid. Huwag kang matakot. I have much people in the city. Isaiah chapter 41, verse 10. Last verse. Ito ko maganda to. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen thee. Yea, I will help thee. Yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Kaya po, salamat sa Panginoon Diyos. Kung ito'y hindi naunawaan ng mga nanindigan noon sa Biblia, kung ito'y hindi nila pinanghawakan, hindi nila pinanindigan, yung katotohanan na kanilang tinanggap, yung mga pangako ng Diyos, hindi na sana umabot ang Bible sa atin. Pero salamat sa Panginoon Diyos, sa 6th dispensation, sila ay nagtiis, in-endure nila, nanindigan, hinawakan nilang promise ng Diyos, at in this last dispensation, sa panahon natin ngayon, tayo ang nasa privilege. Namumuhay tayo na itong Bible na baptize sa dugo na atin lang pinababayaang magabukan. Kaya minsan ako napapabulay na lang Pero binibigyan ko ng benefit of the doubt ang aking sarili. Nagdududa minsan ako, bakit hindi na ito magawang mag-share? Nauunawaan ba talaga nito si Jesus? Kasi ang totoo nakakaunawa kay Jesus Christ. Kahit pagbibigay ng simple tracts, magagawa niya yan. Ay, ang daming promise ng Diyos. Sabi nga hindi ko alam kung tama ako sa napanood ko. Do not be afraid yata po yung word na yon. Kung ilang araw meron sa isang taon, ganun ding beses binanggit from the entire Bible yung word na do not be afraid. Ibig sabihin, daily, pinapaalalahanan tayo ng Panginoong Jesus, huwag kang matakot, kasama mo ako. I am with you always, even unto the end of the age. So, kung tayo if we carry out the commandment of God, kailangan natin panghawakan yun. Go. Lord, ito ang promise mo. Sabi mo, di mo ko pabayaan. At ito maganda, sa testimony ng mga pastor na andon, sila wala na makain. Last na yun. Sabi nila, ano nga to? Sabi, mag-asawa, sa Pastor Jotam, wala na sila talaga masaing. Yung pera niya na pangsaing, last na to 50 pesos. May inatendan, sige, last na to, pansaing natin. Sige, bigay mo na sa Panginoon. Bahala na ang Panginoon. Hanggang sa dumating, Pastor! 1,000. Bakit? Wag na. Wag na kaya naman. Hindi, tanggapin nyo to. Yun, ito mo. Yung 15 meron siya, napansaing na, dahil tanggap na nila na sila walang makakain na masasaing sa araw na yon. May asawa, may pamilya, walang makain. Pero yung meron siyang 50 pesos, sige, bigay mo sa Panginoon. Hanggang sa pag-uwi nila, Pastor, tanggapin mo to. So, diba, doon pa lamang nagmamanifest yung pagsama ng Panginoon Diyos sa atin. At madami pang bagay, madaming patotoo.
Madaming karanasan tayong maririnig pa. Tayo lang ay nakakulong sa lugar na ito. Pero kung tayo makakasalamuha pa ng mga tao sa labas, ewan ko, matcha-challenge at mabe-bless po tayo. Kaya I hope na tayo, i-overcome ho natin yung ating hiya. And I hope na inyo nakita. Bagaman ang ating, yan na po ang ating pag-aaral. Pero yung lesson mismo natin, the propagation of the Bible, I hope nakita nyo sa entire dispensation ng age. Writing, oral sharing, testimony, mass printing, distribution. Di ba po? At yung mga naranasan nila, I hope inyo ring nakita kahit paano. So yun po, salamat sa panonood. Tayo po ay mag-pray pang ng Diyos. Magandang